bansang Pilipinas, maraming pinagkukunang yaman, tulad ng yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. Ngunit ang dahil sa kawalan ng pagpapahalaga at disiplina ng mga tao sa mga yamang ito, unti-unti nang nawawala. Unti-unti nang nagkakaroon ng kakapusan. Ano nga ba ang kakapusan? Marahil sa isip-isip natin ay hindi na ito gano'ng nakaka-apekto sa ating mga buhay. ngunit ang pagkalimita ng mga likas na yaman ay isang senyales ng kahapusan sa bansa. Ang dating Pilipinas na abot langit ang kagandahan, ngayon ay nakalbo na at wala na. Ang dating Pilipinas na punong-puno ng mga katutubong hayop, ngayon ay pinapatay at pinibenta dahil sa kakapusan at kakulangan ng pera. Ang ating bansa na likas na mayaman sa tubig at enerhiya, Ngayon ay nagiging problema at nagkakaagawan na. ano nga ba natin malulutasan ang mga ganitong kakapusan at problema sa bansa? Patuloy na pagiging limitado ng mga pinagkukunang yaman ng ating bansa, ito ay unti-unti nang nauubos at nawawala dulot ng kawalang hanggang kagustuhan ng mga tao. Dahil dito, heto ang mga maaaring solusyon sa patuloy na paglaganap ng kakapusan sa ating bansa. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng populasyon sa Pilipinas ay ang sandamakmak na pagtatayo ng mga subdivisions na nakakaapekto sa yamang lupa ng bansa. Upang hindi mawala ang yamang lupa ng ating bansa, dapat kontrolin ng gobyerno ang bilang ng mga ginagawang subdivisions para hindi maubos lahat ng lupain at maiwasan ang kakapusan. Isa sa pinakakailangan ng tao ay ang tubig, dahil dito nagkakaroon ng agawan at pagsayang ng bawat patak nito. Matuto tayong magtipid o magkonserba ng tubig upang hindi maging isang malaking problema na lamang ang pag-uubos nito. Turuan ang sariling magtipid ng tubig. Dahil alam na natin na may mga taong nagnanakaw ng kuryente o mas kilala bilang isang jumper dahil sa kakapusan ng enerhiya. O minsan naman ay niiwan na lang ang mga appliances na buhay na siyang nakapag-aaksaya ng kuryente. Minsan ay naaksaya ng ilang mga taong kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng mga appliances sa bahay na malakas kumonsumo, kahit hindi naman ito lubos na kailangan. Dahil sa mga ganitong simpleng gawain, patuloy na nagkakaroon ng kakapusan dito. Upang masolusyonan ang kakapusan sa enerhiya, matuto tayo magtipid at maging wais sa kuryente. Isang halimbawa ay ang pagpatay ng mga appliances sa tirahan kapag hindi na ito kailangan. Sa panahon ngayon, unti-unti nang nakakalbo ang kagandahan ng kalikasan. Pagpuputol ng puno, pagkasira ng kalinisan ng hangin dahil sa samot-saring polusyon, at patuloy na pagtatapon ng mga basura na nagiging dahilan ng pagbaha tuwing tag-ulan ang ilan sa mga rason sa pagkasira nito. Upang maibalik ang dating kagandahan ng kalikasan, huwag abusuhin ang mga ito. Magtanim ng panibagong puno kapag pumutol ng kahoy upang magkaroon ng kapalit. Ayusin ang mga makina ng sasakyan upang hindi maging mausok at maibalik ang kalinisan ng hangin. Itapon sa tamang lugar ang mga basura para hindi magkalat ng sakit sa mga tao, gayon na din ang posibilidad sa pagkakaroon ng baha. Isda, coral reefs, karagatan, kalinisan ng tubig, halamang dagat at turismo sa bansa ang ilan sa mga naaapektuhan sa kakapusan ng yamang dagat. Matuto tayong pangalagaan ng yamang dagat. Huwag magtapon ng basura o kemikal dito dahil hindi lamang ang pagpuproduce ng enerhiya sa mga waterfalls ang mawawala, pati na rin ang pagkain at turismo na maaaring ibigay nito. Isa lamang ito sa nararanasan ng ating bansa. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, maaaring mawala ang mundong ating kinatatayuan. Pagkakaroon ng kakapusan sa ating bansa ay isang malaking suliranin kung hindi natin ito bibigyan ng anggarang solusyon. Dahil kung hindi natin iingatan ang ating likas na yaman, buhay at kinabukasan sa atin ay mawawala. Pagkalat ng sakit, kawalan ng trabaho, at ang pinakamalala ay ang pagbagsak ng ekonomiya kung hindi pa tayo kikilos. Maging responsable, magkaroon ng disiplina sa sarili at maalarma sa pagkasira ng kalikasan. Upang ito ay agarang masolusyonan. Para ang pagbagsak ng ekonomiya, paglaganap ng kakapusan, pagkasira ng kalikasan ay maiwasan.